bringing hope the world over. Hope Channel. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal namin mga kaibigan at mga taga-subaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay masaya na naman sapagkat dumating na naman po ang sandali na tayo po ay magkakasama na naman po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan ay makakasama na naman natin muli ang butihin po nating panauhin, si Sister Lenny Casimiro. Welcome, Sister Lenny. Maraming salamat, Pastor Ben. Mga kaibigan, lubos ka pong ikinagagalak na makasama muli kayo sa magandang talakayan natin sa lingkong ito ng pag-aaral tungkol sa kautusan ng Diyos. Sister Lenny, maganda siguro tayo muna ay dumako sa ating panalangin. Pangunahan mo kami sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, aming pinupuri ang inyong dakilang pangalan, sapagkat aming nadarama ang patuloy niyong pakikisama sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, na kami ay nagkatipon upang pag-aralan muli ang inyong banal na salita, amin po na inaanyayahan kayo nang kami ay samahan sa pag-aaral na ito. Padala sa amin ang inyong banal na Espiritu na magbigay liwanag sa aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang inyong kalooban na nais ninyong ipaunawa sa amin, upang kami ay mabuhay sang-ayon sa inyong inaasahan sa amin. Panginoon, aming idinadalangin sa inyo ang aming mga tagapakinig. Inyo nawa silang patnubayan din at bigyan ng malinaw na pagkaunawa sa inyong leksyon. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pagbigay sa amin ng mga pagpapala at sa pag-iingat. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Lenny. Tayo po'y dadako na sa ating paksa. Ating pong tinutungkayan ang serye na may kinalaman sa ating Panginoong Jesus at ang kanyang kaugnayan sa kautusan. Sa ating ikatlong leksyon ngayon ay ating naman pag-aaralan ang paksang si Kristo at ang pangrelihong o ang tradisyong pangrelihiyon. Sa leksyong ito ay ating susuriin ang mga tradisyong pangrelihiyon kung saan ibinase ng mga eskriba at parisiyo ang mga alituntunin at mga batas na kanilang ginawa. Bagamat magandang simulain ng mga tradisyong ito, na ito'y mga pantulong upang lalo nating maunawaan ang kautusan at maingatan ang kautusan. Subalit nakakalungkot lamang na sa paglipas ng mga panahon, ang mga tradisyong ito ay ipinapantay na sa mga kautusan at sa salita ng ating Panginoon, na sa patuloy pang paglipas ng mga panahon ay binigyan pa ng higit na pagpapahalaga ang mga tradisyong ito. At yun ang nakakalungkot dito sa ating pag-aaral ngayon na ating tutunghayan na may kinalaman sa tradisyon. Sa ating pagtuloy na pag-aaral ay ating matutunghayan na kapag natapos na ang ating leksyong ito, maunawaan natin na ang mga tradisyong pangrelihiyon ay hindi maaaring pangpalit o ipantay man lamang sa kautusan ng ating Diyos. Ito'y mahalaga na ating mapag-aralan sapagkat sa ating kapanahonan ay dumarami na ang mga tao o samahan na higit na nilang binibigyan ng diin o pagpapahalaga ang mga tradisyong umiiral kaysa pahalagahan ang mga kautusan ng ating Panginoon. Layunin ng ating pag-aaral nito na himukin ang sarili sa higit na kataasan ng kautusan ng Diyos kaysa sa mga tradisyon. At hayaan po natin ang Banal na Espiritu ang magtatag ng uri ng katuwiran na nagpapasimula sa puso at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng tao. Ang ating pong talatang sauluhin ay makita po natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 15, sa talatang 8 at 9. Mabuti po'y ating tunghayan ang ating talatang sauluhin. Aking babasahin sa Mateo Kapitulo 15, talatang 8 at 9. Ganito ang wika. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So, Sister Lenny, ang ating pag-aaral na ito ay aakay sa atin na makita nating mabuti ang kaibahan ng mga aral ng tao na naging tradisyon at yung kautusan ng ating Diyos. So, sa ating pag-aaral sa leksyong ito ay paano mo nakita na ito'y mahalagang ating talakayin? Maraming salamat sa inyong tanong, Pastor Ben. Napakahalaga niyan sapagkat pagkatapos ng leksyong ito, ating makikita na napakahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng turo ng Diyos at ng turo ng tao. Lalo na sa panahon ngayon, napakaraming relihiyong bumabangon at maraming turo ng tao ang nahahalo sa turo ng Diyos. Kaya kung tayo ay nais na makasunod ng tunay sa ating Panginoong Jesus, dapat alam natin, maunawaan ang leksyon natin sa Sanlinggong ito. At siguro maganda talagang ating ma-differentiate na mabuti. Ano ba yung turo ng tao at ano yung turo ng Diyos? Dahil dumarami mga tao ngayon na pagkakamala nila na yung mga itinuturo ay akala nila sa Biblia pa, pero ito pala yung mga nagpasalin-salin na lamang ng mga tradisyon. Kaya napakahalaga ang ating pag-aralan. Sister Lenny, sa ating leksyon ay binabanggit ang mga eskriba at ang mga Perseyo na sila'y nakaupo sa upuan o luklukan ni Moises. Sino ba ang mga eskriba at ang mga Perseyo at anong kahulugan ng kanilang pag-upo sa upuan ni Moises? Ang eskriba ay bahagi ng mga Pariseo. Sila ay mga abogado at tagapagturo ng bayan ng Juda. At sila rin ay kinikilalang mga scholar ng Judaismo na kanilang ginagawa ang pag-aralan at bigyang kahulugan ang kautusan upang magabayan ang mga tao sa pagsunod sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. Ibig sabihin, ang mga eskriba, hindi sila yung mga pangkaraniwang tao, ano? Hindi, oo. Kumbaga sa ating lipunan ngayon, sila yung mga kinikilala talagang honorable. Kumbaga, sa mga panahon ay talagang binabanggit ang pangalang mga honorable. Nasabi ko kanina na ang eskriba ay bahagi ng Pariseo. Ano ba yung mga Pariseo? Ang Pariseo ay isang sekta ng mga Hudyo na sila ang pinakamahigpit sa pagpapasunod at masugid sa pag-iingat ng kautusan. Kaya nga't may kasabihan nga, nakakatuwa yung kasabihan eh. Ang sabi daw, if only 2 people will go to heaven, one will be a scribe and the other a Pharisee. Nakakatuwa, no? So, wala pala tayong... ibig sabihin, ganun kalaki ang kanilang kumpiyansa. Na talagang hindi sila basta-basta, hindi sila pangkaraniwan, at sila talaga yung sinabing umupo sa upuan ni Moises. Now, pwede ba maipaliwanag mo pa yung pag-upo na yon sa upuan ni Moises? Ang ibig naman sabihin ng pag-upo sa upuan ni Moises ay nangangahulugang sila ang binigyan ng pinakamataas na otoridad bilang tagapagturo at maliban doon, tagapagturo sa tao, tagapagpaliwanag ng kautusan, at ganoon din ay tagapagpatupad nito. At kung para maganap nila ang bagay na yon, sila ay nag-organize ng tinatawag na mga rabi. Yung mga rabi na to, ang ibig sabihin nito ay dakilang tao o aking guro. No? Sa panahon ng Panginoong Jesus, kinilala rin naman niya ang mga rabing ito. Basahin natin, Pastor Ben, sa Mateo 23, talatang 2 at 3. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayo magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So nakita natin, kinilala rin naman sila ng Panginoong Jesus, di ba? Na pakinggan sila. Yun nga lang, may pasubali. Huwag gagayahin ang kanilang mga gawa. Sister Lenny, karamihan sa mga aklat ng Ebanghelyo, ang pagbanggit sa mga salitang eskriba at Pariseo ay pangkaraniwan ay negatibo. Ano ba ang kanilang mga problema?
makikita natin ang sagot sa katanungan mo sa Kabanata 23 ng Mateo, talatang 1 hanggang 7. Aha. Pero una mapapansin natin doon, nababanggit doon na ang kanilang salita at ang kanilang gawa ay hindi nag-uugma. Basahin mo sa talatang 3. Okay. Ito yung aking binasa kanina, no, na pinansin ng ating Ulitin Panginoon. mo nga. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsagawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So nakita natin na hindi nila ginagawa ang kanilang itinuturo. Kaya negatibo ang ating Panginoon sa kanila. Pangalawa, sila'y mapagpakunwari. Aha. Basahin natin sa talatang 4. Okay, ganito ang wika. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Kita nyo? Yung mga tao lang ang pinagagawa, pero sila ayaw nilang kumilos. Ibig sabihin, sila'y nagpapatupad pero sila'y para bagang exempted. May kwento nga noong 1992, meron daw isang nasusunog na lugar. Yung mga tao, pinakiusapan yung Rabbi na tumawag ng Sa fire department. ng bumbero. Kaso araw ng Sabat. Naghintay pa siya ng 30 minutes yata siya, nag-isip pa kung dapat siyang tumawag dahil pag nag-ring ng telepono, pag nag-dial siya ng telepono, trabaho yun eh. Para sa kanila? Para sa kanya, oo. So, kumalat pa sa 2 row ng apartment yung apoy bago niya nagawa yung dapat niyang gawin. Ganyan kahigpit ang mga Pariseo at Eskriba sa pagsunod sa kautusan na kanilang ginawa. Pero wala sa kautusan ng Diyos, no? Ito yung mga sarili nilang, mga self-imposed na mga kautusan, na ito nga yung sinasabi natin na nagpapabigat sa kautusan ng Diyos. Sa pangatlo naman na problema, sila ay may maling pagsunod, no? Maling dahilan ng pagsunod. Basahin natin sa talatang 5 at 7. Ganito ang wika. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao, sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. So makita natin na sila ay gumagawa para makita ng tao. Nakasaad yan sa talata, di ba? Ibig sabihin, gusto nila yung mag-display. At gusto nilang sila ay pinupuri o pinaparangalan. Gusto nila sila itinataas. So, naroon ang kanilang mga problema. Okay. Ang tawagin silang Rabbi ay malaking karangalan na sa kanila. Kaya yun ang gusto nilang gagawin sa kanila ng tao. Sa ating leksyon ay paano natin matitiyak na hindi tayo magkakasala sa kaparehong kaisipan ng mga Eskriba at Pariseo. Nakita natin yung problemang yon, no? Pero ito'y aplikasyon sa ating pag-aaral. Nakapulutan natin ang aral. Sa ating makasalanang likas, napakahirap na labanan ang pagiging makasarili o self-centered. Kasi sa tao, kadalasan ang gusto talaga ng tao mapansin. Maging bida, magkaroon ng kapangyarihan. Kaya nga maraming sumasama sa politika. Kasi may kapangyarihan yun may impluwensya. Iba kasi yung nagpapataas ng sariling ego, yung mga gantong gawain. Sa ating makasalanang likas, ito ay mahirap labanan. Kaya nga't kailangan natin ang kapangyarihang manggagaling lamang sa ating Panginoong Jesus upang ating malabanan ang paghahari ng sarili nating likas sa ating buhay. Sabi nga sa Galatia 2:20, kapag tayo ay napako, kasama niya, hindi na tayo ang mabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. Ibig sabihin ito ang isa sa mga solusyon, no? Para hindi yung pagmamataas o pagmamalaki
Sapagkat kinikilala naman ng ating Panginoon Jesus na mga eskriba at pariseo ay talagang sila yung may mata, sila yung mga tagapagturo, sila yung mga mararangal, sila yung pinagpipitagangan. Pero ito'y nakakadala. Kaya ang solusyon ay hindi ang sarili ang makita, kundi si Kristo. Ito yung tinatawag nating servant leadership. Kasi kapag hindi servant leadership ang inihalimbawa mo sa iyong buhay, kapag ikaw halimbawa ay presidente at binibigyan kang special na treatment, ay kuminsan pag hindi ka nabigyan ng mahalagang pwesto, sumasama na ang loob mo, ganun. So, dapat talaga, itanim natin sa ating isipan, magpakalapit-lapit tayo sa Panginoon para ating napapanagumpayan ang ganitong kahinaan. Kaminsan ay tayo talagang pag pinupuri, natutuwa rin naman tayo. Pero ako sa akin ay, ang aking ginagawa, basta ako pinuri, ibinabalik ko lang sa Panginoon. At tingnan natin sa Mateo 23 ulit, talatang 11 at 12. Diyan natin makikita kung ano ang gagawin ng Panginoon sa mga taong nagmamataas at kung ano ang hinahanap niyang katangian ng isang tagapaglingkod. Okay, talatang 11. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at ang sinumang nagmamataas ay mabababa, at sinumang nagpapakababa ay matataas. So, nakita natin doon, kapag ikaw ay nagpapakataas, ay talagang ibababa ka. So, ito napakahalagang payo na kailangan natin sundin. Na kuminsan kasi ang mga tao rin naman talaga, itinataas ka Pero tayo naman, dahil itinataas tayo, para mantuan-tuwa naman tayo. Ang sarap. Pero ang sabi nga sa atin dito ay magpakumbaba tayo. At ang isang paraan nga rito ay huwag ang sarili ang hayang maitaas, kundi si Kristo ang ating itaas. Yun isang paraan. At yun ang ako'y naniniwala, ito rin ang kalooban ng Panginoon na dumadating sa ating buhay kung minsan yung tayo'y tinataas ng tao, pero huwag nating akuin sa ating sarili ang papuri. Ibigay natin sa Panginoon. Mabuti sana kung ibang tao ang nagtataas, ay minsan tayo pang sarili natin ang nagtataas sa ating sarili. Yun ang mas masama. Okay, so sa ganung pagkakataon, ano ang dapat natin gawin doon? Talagang ang Panginoon lang ang ating solusyon. Sa ating sarili, napakahirap yung labanan. Okay, sa ating leksyon ay, ano ang mga kautusan ng tao na itinuturo nito mga eskriba at pariseo? Sa Mateo 15, talatang 2, siguro maganda, Pastor Ben, basahin muna natin ito upang makita natin ang mga kautusan na ito ng tao na itinuro nila. Okay, sa Mateo Kapitulo 15, talatang 2, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay? Okay. Tingnan muna natin ang history nito, no? Pagkatapos kasing mabihag sa Babylonia ang mga Hudyo, naranasan nila doon ang mga paglabag, kaya ninais nilang ingatan muli ang kautusan. At sa kanilang pagsisikap na maingatan ito, sila ay nagkaroon ng mga batas. Ayaw na nilang maulit ang pagkabihag. So gumawa sila ng mga rules and regulations, mga batas na kung saan ibinase nila ito sa mga kautusan ni Moises. Na sa 613 na kautusan ni Moises. At doon ay ang mga kautusan na to ay nagpasalit-saling salita na matatanda. Na ito rin ay tinawag nilang kautusan ng Rabbi. At nung ito ay nagpasalit-saling salita, ang layunin naman talaga nila ay upang tulungan ang mga tao na masunod ang kautusan. So napakaganda ng panukala. Maganda ang layunin. Napakaganda ng kanilang layunin. At ang kanilang panukala ay hindi para palitan ang kasulatan, kundi para ito ay masusugan, masuportahan, pantulong sa kasulatan sa Biblia. Yun ang kanilang talagang panukala. Subalit, sa pagkapasalit-saling lahi, ito ay ipinapasa sa bawat henerasyon
ito ay kanila nang isinulat na aklat. At nang tinipunan nila ang mga kasabihang ito, mga salitang ito, ito ay tinipon sa isang aklat na tinatawag na Misna. 2nd century AD nung kanilang naipon ang Misna na ito, at ito ay naglalaman ng tradisyon mula sa 4 na siglong pagpapasalit-saling salita ng matatanda. Ito ang mga aral na matatanda, ng mga sinasabi nating kautusan ng tao na itinuro ng mga Pariseo at Eskriba. So ito yung tinatawag din na oral law. Oral law. Na mga idinagdag na lamang na hindi naman ito talaga galing sa kautusan ng Diyos. Ito nga ang naging panulukan ng Judaismo na tinatawag nila. Itong Misna na ito. Okay. So dito, ganun siya kalakas. Ang nakapaloob dito ay mga pagpapaliwanag ng mga rabi tungkol sa kautusan. Tungkol sa pagsunod sa kautusan. At kung paano mababantayan ka o maipapatupad pa ang kautusan ng Diyos. Kaya lamang ay kagaya na nabanggit natin kanina, dumadating yung panahon na para bagang ito na yung mas pinapahalagahan kaysa doon sa kautusan mismo ng ating pag-aral. So, kung magkagayon ang Misna ang tinutukoy na kautusan ng tao dito sa ating leksyon, ano ba mga suliranin ng mga kautusang ito? Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang layunin nito ay para maingatan ang kautusan. Maingatan ang kautusan ni Moises. Pero ang nangyari, parang kung titingnan natin, para siyang minor law, samantalang ang kautusan ni Moises ang naging major law. Ang nangyari, they major on the minors. Majoring on minors. Ibig sabihin, dito na mas nagaganap na yan. pinahalagahan nila yung minor law. Ito na ngayon yung mga tradisyon at ito yung nasa Misna. Oo, iyon na yun. At ang masama pa, naging kapantay na siya ng kautusan. Hanggang sa ito na ang mas pinapahalagahan nila kaysa kautusan. Kaya nga sa madaling salita, ang suliranin ay ang pagtataas ng mga kautusan ng tao sa katayuang doktrinal. Nakatulad ng ipinantay na siya sa level ng kasulatan. At mas mapanganib pa ay mas mabigat na ang pagpapahalaga dito. Basahin natin sa Marcos 7, 8 at 9. At makikita natin doon na maski sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ito rin ay nangyayari. Okay. Marcos 7. Okay. Marcos 7, 8 at 9. Ganito ang wika. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. So nakita natin, maski sa kapanahunan natin ngayon, nangyayari na rin yan. Kung titingnan nga natin ang Catholic Dictionary, ito ang sinasabi. Babasahin ko It is an article of faith from a decree of the Vatican Council that tradition is a source of theological teaching distinct from Scripture, and that it is infallible. It is therefore to be received with the same internal assent of Scripture, for it is the Word of God. Pages 41 hanggang 42. Nakita mo, ito ay mapanganib. Sapagkat ang sabi dito, yung tradisyon na siyang pinagmumulan ng kanilang mga aral na naiiba sa kasulatan ay hindi maaaring magkamali. At ito raw ay kasintaas ng kasulatan. Dahil yun daw ay salita ng Diyos. Tunay na mapanganib. Kaya tiyakin natin na ang ating pananampalataya at mga gawa ay nakabase sa banal na kasulatan. Hindi sa tradisyon na galing sa mga tao lamang. Kanina nabanggit natin, Sister Lenny, na itong pasimula ng pagkakagawa ng mga tradisyong ito o yung oral law ay mabuti at pantulong upang
matulungan ng tao sa pag-iingat ng kautusan. Subalit, hindi naman sa paglipas ng mga panahon, hindi rin lahat ng mga kautosang nariyan sa Misna ay kaayon o tumutulong para maingatan ang kautusan. Marami rin dyan ay mga kautosang sa halip na makatulong ay nakapagpapabigat pa. At kuminsan nga ay sinasalungat pa. So napakahalaga, ang punto rito siguro ang ating tingnan ay napakahalaga na ating suriin ang mga tradisyon. Sapagkat meron din naman mga tradisyong magaganda. Pero may mga tradisyon din na tingnan po natin na baka sa pamamagitan ng mga kautosang ito na nasa tradisyon, sa halip na makabuti ay ating pang napapawalang saysay ang salita ng Diyos o napapawalang kabuluhan ang kautusan ng Diyos. At sa mga puntong iyon, doon nagbibigay ng reaksyon ng ating Panginoong Hesus. At doon niya pinupuna ang mga Pariseo na higit pa nga nilang pinapahalagahan ang mga kautusan ng tao, ito nga mga tradisyon, kaysa sa kautusan ng Diyos. Maganda at pinaliwanag mo yan, Pastor Ben. Kaya nga banggitin natin muli yung ating susing talata sa Mateo 15, 8 at 9. Doon natin makikita ang winika ng Panginoong Hesus tungkol sa propesya ni Isaias, patungkol sa mga taong itinataas ang turo ng tao sa antas ng Biblia. Okay, ganito muli ang sabi sa ating talatang sa uluhin. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang mga pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Nakita natin, walang kabuluhan. At kapag binasa mo pa yung sa versikulo 7, anong tawag sa kanila ng Panginoong Hesus? Ang sabi natin, kayong mga mapagpaimbabaw. Mabuti ang pagkakahula sa inyo ni Prophet ni Isaias na nagsasabi. Yun ang ating binasang. Ang sabi sa English ay hypocrites. Napakasakit na mga salita. Dito ngayon, makita nga natin na ang ating Panginoong Hesus ay may mga laban at may mga suliran siyang nakikita na bagamat inuulit natin kanina na maganda yung pasimula, pero sa paglipas ng panahon, para bang yun ang mas mahalaga. Oo, tama. At doon nagkaroon ng suliranin. Bilang mga Adventista, anong mga batas o tradisyon o kagawalian mayroon tayo na ating pinaniniwalaang nakatutulong sa atin na mabuhay na lalo pang maging tapat at masunurin sa kautusan? Sinusundan natin yung leksyon o yung ating pinag-aaralan na ang mga eskriba at pariseo ay nagtatag ng mga kautusan, ng mga panuntunan na matulungan ang mga tao, ang mga Israelita na ingatan ng kautusan. Dangat nga lamang at nagkaroon ng mga suliranin sa bandang huli. Pero maaari kaya na tayo rin sa ating kapanahonan ngayon ay nakakagawa rin tayo ng mga kaugalian o mga aral o mga ipinapatupad natin, yung itinuturo natin ng mga panuntunan, ng mga batas na nakakatulong sa ating pag-iingat din ng kautusan o salita ng ating Diyos. Alam mo, Pastor Ben, ako'y pinanganak na Adventista. Pero wala naman akong masyadong nakikitang mga aral na masyadong mahigpit. Ganun ba man mayroon akong napansin tungkol sa pananamit? Sa simbahan, siyempre, gusto nating bigyan ng magandang mataimtim na pagsamba, no? So dapat kapag sisimba ka, nakabistida ka kapag babae ka. Hindi yung para kang lalaking nakapantalon kasi hindi yan ugma sa isang babae ang nakapantalon na magsisimba ka. Ang kaso nga pagka minsan, halimbawa galing sa paglalakbay at bigla kang inabutan ng oras ng pagsamba, naisipan mong dumaan sa isang simbahan para hindi mo mamiss yung pagsamba, pumasok ka sa simbahan, kaso nakapantalon ka, anong gagawin mo? Hindi ka na lang ba sisimba? O sisimba ka dahil sa gusto mong makaniig ang Panginoon makasama sa pagsamba? Dahil ikaw ay nakapantalon, maaaring mahusgahan ka ng marami. O bakit siya? Pinagtitinginan ka na, nakapantalon, nagsimba. O baka naman hindi pa papasukin ng mahigpit na diakono, no? So siguro ang titingnan natin dito, ano yung nasa puso ng taong nagsisimba. Huwag naman nating sadyain na porque lang ba hindi na papakialaman yun sisimba ka na kahit nakapantalon. Hindi naman dapat. Sa ibang salita ay
ini-encourage natin ang kapag araw ng samba ay nakapambihis pansamba. Pero kung talagang dumating yung hindi inaasahang pangyayari o natawag nating emergency, ay kung uuwi pa ka ay hindi na makakaabot sa simbahan para sumamba, ay di dumiretso na sa simbahan. Dumiretso na. Oo. At Sa wag gawing dahilan yung pagbabawal sa pantalon para hindi makapagsamba sa Panginoon. Oo. Sa ibang mga kasama ng mga natin sa church ay magkaroon din naman tayo ng mga pagdadalawang isip na hindi tayo maging mabilis sa paghatol din. Dahil hindi natin alam ang kalagayan ng tao. Pero siyempre, bilang iglesia, nandoon yung ating mga pamantayan, nandoon yung ating mga kahilingan, nandoon yung ating mga pamanhik na kapag tayo sa panahon ng pagsamba, ay magbihis tayo ng kagayakang pansamba. Sapagkat ito'y pagharap natin sa Panginoon, ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. So, let's, yung gawin natin yung the best natin. Sabi nga, isuot natin yung pinakamaganda kapag tayo harap sa mga kilala ng mga tao. Ay, how much more sa atin Diyos? Tama. So, ito'y paanyayari sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran na kung minsan ay, sabi nga natin, hindi naman tayo sa humahatol, ano? Pero pagka palagi naman sigurong ganoon ang kasuotan mo pagka tuwing may pagsimba, ay palagay ko ang problema ay hindi na emergency yon. Yun ay nakakaugalian na lamang na hindi natin napapahalagang mabuti. Yung tayo'y manamit na nakatugma doon sa okasyon ng ating paroroonan. Kasi kung tayo naman ay inimbita na halimbawa sa kasalan, hindi ka rin naman basta kung ano lamang yung maisot mo, di ba? Gusto mo rin yung the best. Kung may mga okasyon halimbawa tayo, bigla tayong yayayain na haharap tayo sa presidente ng Pilipinas, pupunta tayo sa Malacanang, hindi ka rin naman basta-basta nagbibisting ng kung ano lang. So, nandoon yung kaisipan na magbihis tayo ng pinakamabuti kapag tayo sasamba. Kaya nga, gusto ko may Sabbath dress din ako eh. Yung bang gagamitin ko lang na pansamba na hindi ko pwedeng gamitin sa ibang bagay kasi parang pagka Sabado ay special na damit. Ibig sabihin ay ito na ngayon yung pumapasok yung gumagawa tayo ng mga batas o mga pantulong upang kung magkagayon tayo ay higit na maging akma at handa sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero hindi siya pwedeng ihalili doon sa kautusan ng Panginoon. Maganda yan, Sister Lenny, na meron tayong mga Sabbath dress na ini-encourage. Ano? Pero maliban dyan, ano pa ang mga nakugalian natin o tradisyon na nakikita sa loob ng iglesia para makatulong sa atin na makaganap pa tayo ng mga kautusan ng Diyos? Isa sa pinaka nagugustuhan ko rin ay ang magkaroon, ini-encourage tayong lahat, mga pamilya ng Adventista, na magkaroon ng family worships. Morning and evening family worships. O kaya personal devotions. Napakagandang turo ito sa atin na dapat nating gawin. Sapagkat dito, natuturuan ng mga bata sa sambahayan na magkaroon ng personal o direktang pakikipagniig sa Panginoon. Personal na relasyon. Kaya nga ito yung sumasalamin doon sa una't ikalawang utos sa kautusan na magkaroon ka ng Diyos, kilalanin mo ang Diyos bilang personal mong tagapagligtas at huwag kang sasamba kung saan-saan o magkukumpisal ka kung saan-saan, direkta ka sa Kanya. Dito sa family worships, doon nadidevelop ang personal devotions ng mga miyembro ng isang sambahayan. Okay. Yan, nabanggit mo, Sister Lenny, ay kapag kayong binibinyaga, bago binyagan ng isang mananampalataya, no? Sila ay merong baptismal questionnaire at naalala ko, yun ay kasama roon na ipinapangako mo na ikaw ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na magkakaroon kang personal na devotion, ay ito na yung binabanggit mo, na magkaroon ng family worship, at ang mga iti mga pantulong upang kung magkagayon, tayo ay lalong higit na makasunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Sa ating pag-aaral, balikan natin yung sa mga tradisyon o yung mga matatanda. Ano ba mga halimbawa ang ating makikita na mga tradisyon ng mga matatanda na binabanggit dito sa ating pag-aaral? Nais kong basahin mo, Pastor Ben, sa Mateo 15, 1 at 2. Na magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parsiyo at ang mga skriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay
pagka nagsisikain sila ng tinapay. So, ang tradisyong binabanggit dito, Pastor Ben, ay ang paghuhugas ng kamay bago kumain. Oho. Ito rin ay nabanggit sa Marcos 7, 2-8. At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay na mga kamay na marurumi, sa makatidbagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat na mga kamay na pinangahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mangaghugas ay hindi sila magsisikain. At may iba pang maraming mga bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa iyo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kung papansinin natin, Pastor Ben, nababanggit lagi doon yung salit-saling sabi, no? Sapagkat ang paghuhugas ng kamay na ito, naturo nila, ay isang bagay na seremonyal at hindi talaga pangkalusugan. Ito ay seremonyal o ritual ng pangkalinisan. So hindi tinutukoy dito yung tungkol sa kalinisan lamang, kasi di ba ituturo rin naman natin sa mga bata natin, mga anak natin, o maghugas muna ng kamay bago kumain, pero hindi yun ang tinutukoy. Hindi, iba ito. Ito ay paglilinis ng kamay sapagkat sa kanila may mga aral na kapag nahawakan mo ang isang Samaritano halimbawa, ay marumi ka, karumal-dumal ka, kailangan maghugas ka. Sa balang sabi ay, ang mga Hudyo ay sa kanilang mga sarili sila malinis. At kapag hindi ka Hudyo, marumi ka. Parang gano'n, no? Maraming bagay ang nakapagpaparumi at yan nasa batas ni Moises, no? Sa mga kautusan ni Moises noon. At ito ay marami na silang idinagdag na mga turo na kailangan maghugas ka ng kamay dahil kapag hindi ka naghugas ng kamay, karumal-dumal ka at hindi ka maaaring ikamatay mo yon, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Malaking kasalanan sa Diyos ang hindi ka maghugas ng kamay sa kanila. Pero wala tayong makikita sa kautusan ni Moses noon. Ano? Ito yung tinatawag nating mga utos o mga aral ng mga matatanda o yung nagpasalin-saling mga tradisyon. Big deal sa kanila talaga yon. Kaya nga may sinabi si Rabbi Joseph, ang sabi niya, that to eat with unwashed hands is as great a sin as adultery. So parang inihalin tulad niya sa pangangalo niya pag hindi ka naghugas ng kamay. Dito na ngayon pumapasok yung ating binabanggit kanina, may mga tradisyon o mga aral ng matatanda na ipinapantay na ngayon sa kautusan ng Diyos. Nandoon na yung pagkapantay na. Kasi bilanggit mo kanina, yung hindi maghugas ng kamay ay kahalintulad na rin ng ikaw inangalo niya. Ibig sabihin, napakalaking kasalanan na rin. Meron pa doon na, Pastor Ben, na pangalawang turo ng matatanda. Ito ay sa Mateo 12, 1-8. Dito natin makikita yung tradisyon na kung saan ipinagbabawal ang pagpipitas ng uhay at kainin ito sa araw ng Sabat. Sa palagay mo, ano kaya ang isinagot ng Panginoon nung kanilang pinuna ang mga alagad dahil sa pagpitas ng uhay na yon? Meron kasing napatala sa banal na kasulatan. Ito'y nasa batas din ni Moises na kapag araw ng Sabat, ikaw ay naglalakbay at ikaw ay nagutom, ay pupwede kang may provision. Pupwede kang pumitas ng pagkain na ito ay yung pwede mong kainin. Kahit araw ng Sabat yan.
Pero dito ay pinakita ng Panginoon Jesus ang isang argumento. Kung si David nang nagutom ay kumain ng tinapay na para lamang sa mga pari, hindi ba maaari ang mga alagad ay kumain din ng uhay ng araw ng Sabat nang sila'y nagutom? So dito pinakita ng ating Panginoon Jesus yung kanyang argumento. May isa pang halimbawa. Nais kong basahin mo, Pastor Ben, sa Mateo 12, 9 hanggang 14. At siya umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y tinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi baga niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Na magkagayo sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At inunat niya at napauling walang sakit na gaya ng isa. Datapwat nagsialis ang mga Pariseo at nangagpulong laban sa kanya kung papaanong siya ay maipapupuksan nila. So anong tradisyon ang nakita natin dito? Bawal magpagaling ng araw ng Sabat dahil ito ay isang uri ng paggawa. Bawal nga ba magpagaling ng araw ng Sabat? Malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan na matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Na ang argumento ng ating Panginoong Hesus dito ay kung ang mga pari sa templo, pinag-usapan natin yung sanktuaryo sa panahon ng ating Panginoon Hesus, ay meron sila na gumagawa sila ng mga paggawa. Ano yung mga paggawa? Siyempre, nagpapatay sila ng mga tupa, naghahandog sila. So, malaking ng apoy. Malaking trabaho ang kanilang gawain. Pero ang wika, ang mga pari ay hindi nagkasala. Hindi sila lumabag sa araw ng Sabat. Bakit? Ang prinsipyo ay sila gumagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Gayon din naman, kapag ang ating mga paggawa ay paglilingkod sa ating Panginoon, ay hindi ito masama na gawin. Manakapay, sinabi nga na ating Panginoon Jesus, kaya nga mabuti ang gumawa. O ang sabi dito sa talatang binasa kanina ay kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kaya pag araw ng Sabat ay gumawa tayo ng mabuti kung ating paggawa ay lalo tigit na patungkol sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Jesus ay maaari nating gawin. Kung ito ay paglilingkod sa Panginoon. Pero kuminsan naman kasi, halimbawa, sa kautusan kasi ay pinagbabawal ang anumang mga gawa. Ang tinutukoy doon ay yung mga gawang kalayawan, yung mga sariling lakad, yung hanap buhay, ay ito yung hindi na pinapagawa sa araw ng Sabat. Maaring mabuti, pero pansarili. Pansarili. At wala nang kinalaman pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kung ang isang mabuting gawa ay gagawin natin, halimbawa, binanggit nga rito, kung nahulog yung tupa sa balon, hindi mo ba hahanguin? Ay gaano pa kaya ang isang tao na sa araw ng Sabat ay makaranas siya ng paggaling at kaginawahan na magpupuri sa Panginoon. So ito'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So ito ang mga tinatawag nating tradisyon ng mga tao ng panahong yaon. At basahin natin, Pastor Ben, sa Marcos 7, 9 at 13. Kung ano ang masasabi ng ating Panginoon dito. Marcos 7, 9 at 13. 9 at 13. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Talatang 13. Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. So dito nakita natin na ang mga Pariseo, ang mga matatanda, o ay patuloy pang gumagawa ng mga batas, na ang mga batasan ng ito ay ang panukalasan ay pantulong upang ang tao ay makaganap sa kautusan. Pero lumalabas ngayon na nakakagawa na sila ng mga batas na hindi na pantulong sa kautusan, kundi nagiging laban pa nga sa kautusan. At napawalang
halaga pa, napawalang bisa ang kasulatan. At ang sabi ng Panginoon ay sa mga ganitong mga bagay ay nawawala ng saysay ang kanilang pagsamba sa ating Diyos. Ay sa ating kapanahonan ay magandang ating gawin din ang mga pagsusuri. Minamahal natin mga kaibigan. Kamusta po sa ating mga pinaniniwalaan na mga ginagawa sa loob ng simbahan? Yung bang ating mga sinusunod na mga patakaran o mga aral ay siya sa atin po natin. Ito kay kaayon pa sa mga utos ng ating Panginoon. O ang mga kautosang ito o mga aral na ito ay nagpapawalang saysay pa sa mga kautosan ng Diyos. Kaya napakaganda mga kaibigan na ating pag-aralang mabuti upang kung magkagayon ay hindi tayo madaya o hindi tayo mapahamak din. Sapagkat maaaring maging kapahamakan din natin ang mga pagsunod natin sa mga kautosan na ito pala ay hindi naman sa kautosan ng Diyos kundi mga gawang kautosan ng mga sabi nating tradisyon na hindi na nakabubuti sa ating pananampalataya. Okay, sa ating pong pagpatuloy, sinabi ng ating Panginoon Jesus sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 20. Ganito umika. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Na anong uri ng katuwiran kung magkagayon ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus dito sa ating pag-aaral nito? Siguro maganda balikan natin yung pinag-aralan natin kanina, no? Yung mga naging buhay ng mga Pariseo. Nabanggit natin kanina na mga Pariseo ay mga nakaupo sa upuan ni Moises. Sapagkat sila ang mga tagapagturo sa mga tao upang lalong masunod ang kautusan. Subalit, sila mismo ay hindi tumutupad dito. Hindi sila tumutupad sa kanilang itinuturo. Nagsasalita sila ng isang bagay, pero iba naman bagay ang kanilang ginagawa. At kung minsan pa, kung gumagawa sila ng tama, iba naman ang kanilang motibo. At iyon ay ang panlabas na kanilang display, panlabas na kapurihan. At ang isa pa, itinataas nila yung tradisyon na halos kapantay na ng kasulatan. Itinataas na nila yon. Na ano pat, ang pinakamalala pa dun, mas pinahalagahan na ngayon nila ang tradisyon kaysa sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, masasabi nating depektibo. Depektibo ang katuwiran ng isang Pariseo. Ngayon, ano ngayon ang tawag dito? Ang tawag dito ay panlabas na katuwiran. Ito yung pinangahawakan ng mga Hudyo na sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iingat sa mga kautosang ito, sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang pagpapakita ng sila mga banal, ay ito yung kanilang pinangahawakang sila matuwid. Pero sa harapan ng Panginoon ay hindi ito katanggap-tanggap. Ito'y pansariling motibo lamang, self-centeredness. Kaya nga, sa atin ngayon, ano ngayon ang mas nais ng Panginoon na makita sa atin na bilang isang katwiran na hinahanap sa atin? Anong uri ng katwiran ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Ang sabi sa atin ay sa Roma 10:3, pakibasa, Pastor, para makita natin kung ano talaga ang nais na katwiran ng Panginoon, makita ng Panginoon sa atin. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So, ang hinahanap ng Panginoon na katwiran sa atin ay hindi katwiran na nagmumula sa pagsunod sa kautusan. Ito ay katwiran na nagmumula sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, ang hinahanap ng ating Panginoong Jesus na katuwiran ay yung katuwiran ng Diyos, hindi yung katuwiran ng mga Pariseo na galing sa kanilang mga pagsunod at pagsasabi na kami naging matuwid sapagkat ginagawa nila mga ganito at ginagawa nila mga ganon. So, ang katuwiran na hinahanap ng Panginoon, higit pa roon. Ito yung katuwiran mismo na ang Diyos lamang makapagbibigay at ito'y maaari makamit ng sinuman kung ito'y kanilang sasampaltayan ng ating Panginoong Hesus na kanilang personal na tagapagligtas. Hindi ito yung katwirang nakukuha natin sa panglabas na pagsunod sa kautusan. Nais kong basahin mo pa, Pastor, sa Pilipos 3:9.
At ako'y masumpungan sa Kaniya na walang katuwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nga, napakalinaw, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo ng ating mga puso. At kapag tayo ay naroon ang pananampalataya sa Panginoon at tayo ay mabihisan ng kanyang katuwiran, makikita natin ang ating pagsunod ay kasunod na doon. Tayo ay tutupad na ng kanyang mga utos. Nagiging bunga na lamang ito ng ating mayamang relasyon, pananampalataya sa ating Panginoon. Sa malinsabi, ang ating Panginoon ay kagaya sa ating panahon ngayon, naghahanap din siya ng katuwiran. Pero hindi yung katuwiran sa sariling sikap, sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Sa pamamagitan ng ating sariling pagsunod. At kakayahan marahil sasabihin natin, ginawa ko ito, kaya ako'y matuwid. Ay ito hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapat ang kanyang hinahanap na katuwiran, yung katuwiran ng Diyos mismo, na pwedeng mapa sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya kapag tayo ay gumagawa sa simbahan para maligtas, ay righteousness by works yun. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang pusong may pananampalataya. Okay, maraming salamat. Tayo po ay dumako na sa ating pagtatapos. Ating po natunghayan, mga minamahal mga kaibigan, ang ating paksa na may kinalaman sa ating Panginoong Hesus at sa tradisyong pangrelihiyon, na may mga magagandang aral naman tayong mapupulot sa mga tradisyong ito, pero kailangan natin suriin at ating piliin ang mga bagay na nakakatulong upang tayo makaabot sa kahilingan ng Panginoon, pagsunod sa Kanya, ay gawin natin. Subalit ang mga tradisyon na nagiging laban pa o ipinapantay pa sa mga aral ng Panginoon ay talikuran natin. At hayaan po natin ang katuwiran ni Kristo ang makita po sa atin, na ito naman po ay maaaring mapa sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At kung sumasa atin ang ating Panginoon at ang Kanyang biyaya ay naghahari sa atin, ang pagsunod sa Kanyang mga kahilingan ay magiging magaang sa atin. Maraming salamat po na kami inyong sinamahan dito sa ating ginawang pag-aaral. At sana po sa pamamagitan nito ay nabuksan ang ating mga kaisipan sa mga bagay na may kinalaman sa ng ating Panginoon at sa mga tradisyon ng mga tao na nakalaganap ngayon sa ating kapanahonan. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay minsan pandumako sa ating panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Kami po ay minsan pa inyo pong pinatnubayan sa aming ginawang pagtalakay ng inyong banal na salita. O banal na Diyos, natunghayan po namin ang maraming mga aral na nakalaganap ngayon sa sanlibutan. Subalit ang marami sa mga aral na ito ay hindi po galing sa inyong banal na kasulatan, kundi mga nagpasalin-saling mga salita na lamang na kinikilala ngayon ng iba't ibang mga samahan ng pananampalataya na mga aral din na kanilang sinasabing ito rin ay aral ng Diyos at mahigit pang kahalagahan kaysa sa inyong banal na salita. Panginoon, sana po sa pamamagitan ng aming mga pag-aaral nito, ang banal na Espiritu ang siyang gumawa sa aming mga puso. Akayin po kami, Ama, sa pagsunod sa inyo, sa pagganap ng inyong mga kautusan, sa mga salita po ninyo na umaakay lamang sa aming kami po ay maging masunurin po inyong mga anak, na tunay kami ng aming pagsambay maging katanggap-tanggap sa inyo, sapagat ang aming po mga pinangahawakang pananampalataya at mga aral ay pawang mga galing sa banal na kasulatan. Panginoon, ipagpatawad ang aming mga pagkakasala at mga pagkakamali. At ngayon naman, Diyos, hinahanap po namin ang katuwiran ng aming Panginoong Hesus na mapasa amin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Panaganahin kami, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, at ibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan. Kami po ay maging tapat po ninyong mga tagasunod at masumpungang naglilingkod sa inyo hanggang sa inyong muling pagbabalik. Igawad na muli, Panginoon, ang inyong mayamang basbas sa lahat po namin mga taga-subaybay. Saan man sila naroon ngayon, patungan sila ng inyong mapagpalang kamay.
Panaganain sila, Ama, sa mabubuti mga gawa, sa kasaganaan ng inyong biyaya at mga pagpapala. Salamat sa pagtugon sa aming mga dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa inyong lahat, mga kaibigan, na kami po inyong sinamahan dito sa ating programang Ang Oras ng Pag-aaral. Magkita-kita tayong muli sa darating na linggo sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos.